I was from a 8-year relationship with a guy. And sa 8 years na yon, grabe na worse na yung pinagdaanan namin pareho. Like aside sa memorize na namin yung baho ng utot namin, yung pangit rin na ugali namin halos na ipalabas na. Siyempre, meron din ako, wala akong takas doon. I was this ano pala sa relationship, crybaby. Narcissistic kasi yung ka-relationship without realizing it pero late na. Yung tipong leeg to leeg. Yung families naman namin halos expected na rin kami na partners talaga yung kailan pa ba yung kasal. Kasi kasal na lang yung hinihintay ng lahat dahil wala naman ng problema. Imagine, 8 years di pa rin nag-propose si Lucas sa akin. Pero until one day nag-propose na nga siya, di na kami nagulat syempre. Nagulat lang ako nang sinabi niya sa akin na fall out of love daw siya sa akin at di niya nafe-feel yung spark sa amin pareho. Like nag-propose lang daw siya dahil pressure ng family ko, kakatanong sa kanya. Siyempre nagalit ako. Di ako yung may pasimuno sa pagtatanong ng parents ko sa kanya ng ganong bagay. Dahil di ba lahat naman ng relationship papunta naman talaga doon. Na yun naman talaga expectation ng lahat. Di naman kami pwede magbahay-bahayan ng walang permahan at kontrata at guidance rin ng Diyos, hindi ba? Pinagmukha niya kung eager talaga may kasal sa pamilya niya. In a few days after that, then sinabi ko sa kanya na palamig muna tayo pareho, then we decide kung tuloy pa ba ang kasal. Then hindi nga natuloy pagka ilang months. Grabe yung gigil ko sa iyak at hiyaw, halos yung blade at saka dugo sa kamay, naging design na lang siya sa kamay ko na naipapakita ko na pala habang nagtuturo ako sa mga estudyante ko. Kitang-kita nila yung maraming line na laslas ng blade sa skin ko. Grabe pala yung effect sa akin ng breakup. Almost ikakasal na sana. Aware rin parents ko dito kaya sila nagpasama sa kapatid ko sa condo ko dahil baka tumalon ako or something, awit talaga. Pero di ko sila masisisi. Ngayon kasal na ako, happily married to the guy who was actually waiting for me for years. Sa church namin matagal na. Alam kong crush niya ako pero never kong ma-imagine sa spa na 3 months pinakasalan niya ako ng sobrang bongga, na matagal niya na palang pinag-ipunan. Never settle for less, don't invest sa taong alam mong sasaktan ka lang. Thank you, Crixie Stories!